Sino kaaway mo, Nay? Bakit? Sino, ano ba nangyari dito, Nika? Nagagalit po siya kay Nanay Gina. Alam niyo naman ako, hindi ako pwedeng kausap kasi nga malaki ang problema ko. Ako na nga ang inaano ng dayuhan dito. Huwag niyo akong anuhin Kasi ang buhay ko, para sa Pilipinas yan, may mensahe ang Diyos sa akin. Makilusin niyo ako. Nagagalit po siya kay Nanay Ha? Sino kaaway mo, Nay? Huwag kayo mag-aaway, ha? Ano nangyari dyan, Jo? Ha? Nay. Bakit? Relax. Ang pa inaaway, ang pa inaaway niyan. Nino, ni Nanay Marita? Oo. Sino kaaway mo, Nay? Bakit? Sino, ano ba nangyari dito, Nika? Nagagalit po siya kay Nanay Gina. Tapos sabi namin, ilayo para sumisigaw po kasi si Nanay eh. Oo. Tapos nilayo namin si Nanay. Ganun pa din. Hindi ko po alam kung bakit po yan. Nay, naiyak. Ano ba yun? Ha? Doon na lang to sa loob. Papaliguan. O sige na, paliguan nyo na. Huwag naiyak, Nay. Papangit ka. Ang ganda-ganda mo na eh. Nay, huwag naiyak eh. Maganda ka na. Oo, smile na. Dali na. Asan ba si Ranger? Ranger, patawanin mo nga ito. Patawanin mo. Sige daw. Bakit, Nay? Ano nangyari, Tan? Uy, sus na ano namin. Nagagalit sa kay Nanay Gina? Opo, maingay daw ya. Sino ang maingay? Si Nanay Gina. Mag-iwalay niyo naman kaya. Pag napagka... Maligo ka. Oh, dito. Buhatin nyo rito. Mga boys, dito si Nanay sa loob. Oh, hindi na. Oh, wala na. Papaliguan ka na para bumaba yung init ng ulo. Kumain na ba ito? Opo, kuya. Ha? Opo. Ano bang nangyari, Dumbong? Hindi ko pa alam eh. Saan ka ba galing? Ang taas ng bike ko. Nagpaayos ng bike? Apa. Umiyak na ng malakas oh. Ganun po talaga. Ano ba nangyari? Hindi ko alam. Nandun ba kasi? Hindi kinausap ni Nanay. Kinausap niya. Ay, hindi mo na ano. Hindi na. Ayaw niyang pansinin. Daldal. Nainis siguro. Daldal. Sino ang daldal ng daldal? Si Nanay Gina. Ay, si Nanay Gina eh. Si Nanay Gina. Ba't matawa-tawa oh? Ha? Ano nangyari doon, Nay? Uy, sino tong bata na ito? Oh, grabe. Ano nyo to? I-vlog niya ito, oh. Dali na yan, ano? Tambay na dyan ha. Tambay to. Ano nangyari doon, Nay? Nay! Baka na natatakot kay sa anak niya, sa bato. Kasi yung bato. Anong bato? Yung dalawa nung gabi, umiyak lang siya ng iyak. Oh. Iyak si Jonathan, may hawak na batong ganyan. Dalawa, inano niya nilapag niya sa malapit sa wheelchair. Nakita nga nung asawa nung iglesia doon, sabi, kaninong bato yan doon sa anak niya? Kay Jonathan daw. Baka doon natatakot siya kay Jonathan. Ano ka nalaman ko? Kay Jonathan si Jonathan niya yung anak nun, yun yung nag-aalaga nun, di ba? Ano ba nangyari doon sa inyo? Sa bahay niyo? Hindi ko alam eh. Baka Baka pera problema nila. Bigla po kami ganito. pera maraming pera yan eh. Binibigyan ng pera yun eh. Alam niyo naman ako, hindi ako pwedeng kausap kasi nga malaki ang problema ko. Anong problema mo, Nanay Mula Gina? pa lang sa ano ko, Saan? yung sinabi ko sa yung nang-aapi sa akin kasi ang tatay ko tinorture. Yung pala kinaingitan siya nung amo niya. Tatay Ngayon, mo? Hanggang ngayon, inaano nila ako, sinusundan nila ako. Malaki ang problema ko ngayon. Kaya nga ako, wag ganyan, nakikita mo, hindi ako nakikipag-usap. Tahimik lang ako, malaki. Ito na, wala itong boyfriend na eh. Hindi naman boyfriend ng ano ko eh. Oh, boyfriend? Ang aalin ko, yung ginawa nila noon pa. Asawa na. Kaya ganito Ayun, ako kamalas-malas kasi para akong sinusundan nila.
Bakit galit na galit si Nanay Marita sa'yo? Oo, Nay, sumisigaw pa, oh. Bakit akong tatanungin mo siya, tanungin mo? Ako nga, hindi ko alam eh. Ikaw Bigla tinuturo, ako- eh, sabi niya, Yung oh. gabi nga, bigla Ikaw daw? akong inano yan eh. Sinigawan. Di kaya may pinag-aagawan kayo doon, Nay? Oh, ano ba nangyari? Ha? Baka mamaya may lalaki doon, nag-aagaw. Hindi po. Ito, lalaki ito. Sabi ni Nanay Gina, di ba kasi nanonood ka kila Nanay Oh. Marita? Oh. Nanonood Sabi ka? niya, ang ingay mo daw. Ah, maingay ka pala. Maingay ako saan? Nanonood ka. Si, ano sila? Hindi naman siguro akong maingay eh. May nagbabasketball doon sa harapan nila. Huwag niya akong anuhin. Pag ako nanonood, nakatahimik lang ako doon eh. Kasi yung lugar nila, basketball na, baka sa dribble siya na na inaya. Lagi ba kayo nanonood doon sa kanila? Kaya, Ano ba pinapanood mo, Nay? papaantok lang kami doon pag gabi. Isang oras nga lang ako manood dyan Hindi eh. niya pinapanood si, ka-business. Ha? Ka-business. Hindi niya pinapanood. Channel 5 lang yung TV Ah, nila. Channel 5. Eh, yung Papa Dins TV. Paano nga? Isa nga lang yung channel nila eh. Wala. Pag nilipat daw po doon sa Papa Dins TV, malabo daw. Ah, malabo. May na- Malinaw naman yung video dun, ah. Eh, ewan ko po sa mga... Yung contest pa na Yung Voltes 5. Basta ako nananahimik lang ako kasi may Channel 5 din. may medyo May channel 5 lang po talaga yung malinis. Ah, Channel 5 lang. Hindi akong paghanapan na, Nay, ano ganito? Hindi mo alam, Nay. May problema pa nga Nay, ako ngayon na Hindi na. Hindi mo ang alam kung problema bakit kong nagagalit sa'yo si ano? Solve. Nanay Marita? Hindi. Hindi mo alam? I don't know. Baka mamaya I may... don't know, English speaking ano? Why you don't know Nanay Gina? Kasi Why? ano po What eh. do you think the Nagulat na reason? ako, ba't ako siligawan What is nung the gabi reason? Na akala naman namin sinusumpong yung kanyang Nasumpong ang alin. yung sakit niya. Ay, sakit. Tapos, si Bornok na nga ang umano nun, tinawag. Sabi ko Yung iglesia nakikipamagitan doon, di ba? May iglesia mag-asawa doon sa may harapan talaga namin. Huwag na lang banggitin niya na yung iglesia kasi wala mo kinalaman dito. Sila doon. Kasi pag sinabi mo iglesia, buong mundo yun, lahat ng iglesia. Dapat siguro yung pangalan o yung... Hindi, umiyak nga ito. Umiyak nga si Marita. Yung asawa nga ng iglesia ang nakita ng bato. Ngayon sabi, nilabas niya yung bato. Tapos sabi ko, Si Carman. kanino yan? Carman. Ay, Jonathan Carman. daw. Ay, Jonathan Sino? daw. Eh, naman, parang napakisalam si sa Arman. pamagitan nga sila. Ngayon, nung umano na ako, sabi ko, ginising anak ko, nagagalit nga rin ako dahil ginising, tutulog na to eh. Alam mo to, mahirap patulugin yan. Mahirap Kaya pa sabi ko, patulugin. kami nga ang una niyang nilapitan. Sabi niya, Chupa tinatawag ko. Sabi ko, huwag mo nagisingin ang anak ko, katutulog lang. Wala, ginising niya talaga. Pati nga yung kapitbahay dito, sabi, lakas ng boses nun. Nagising din sila. Kaya nga, nagagalit din ako dahil doon. Okay lang naman ito Ngayon- gisingin na eh, kasi matanda na ito eh. Nangangailangan kasi Sabi ko na lang doon sa Nay, iglesia, Nangangailangan kasi si Jonathan ng tulong. Ngayon, dapat naintindihan niyo po yun. Ako pa yung hindi niya kami, maintindihan. lumas kami. Eh bakit ayaw niyo pong pagisingin si Sabi ko Jan? kay Papa Business. Mahina kasi katawan niyan eh. Mahina ba katawan nito, Nay? Pinapatulog ko pa yan. Sabi ka naman kay Pagka Jo, nito, ano kay Ang Jan? OA mo ha, mahina katawan. Papayag ka nun, nak, may nakaraw. Oh, ito mo. Oh, alam mo Ang ibig hirap sabihin. matulog. Oh. Mahirap ang tulog? Kaya nga, nung Pero mo pwede lang siya, itulog to, Nay. kaya nga nung nag-basketball siya, pinayagan ko na, yun nga. Siguro nakakatulog, mas madali siya makatulog. Mas okay na yung Ayun mahirap naman, matulog na kumpara sa napapagod naman. mahirap gumising. Ito lang, mahirap kumising. Napapagod naman, basketball. Sana mga kabisnes naming minamahal ha, pamanhin po sa inyo ha. At ito yung aking inabutan at mainam na rin na i-vlog ko na para alam nyo. Mahirap kasi baka mamaya dyan, akala nyo ay lahat okay lang. Eh, yung ganito mga pangyayari ay hindi ito karaniwan, no? At least meron tayong record. So, sa palagay ko naman ay para silang mga batang tampururot na Pero ako nakakaintindi naman ako, may sakit naman siya, hindi ko naman siya, ano. Ang alam ko nga, kasi nga, tahimik lang siya eh. Pala. pero kanina napansin ko no si Nanay Marita no. Parang Oo. Baka Parang- nagselos yun sa'yo. Hindi, nagselos po sa... palagay ko na. Sige dyan, ano yan nak? Ikaw dyan, ano nga, magselos saan? Sino saan? Nagselos po sa anak. Sa anak? Sa? Sa anak! Sir anak. Bakit? Kadar, wala kang alam. Si Jonathan? Salita. Hindi, hayaan nyo magsalita si Jan.
Hayaan niyo magsalita si Jan. Ano yun, anak? Ganito po kasi yun. Oo. Kasi, Wala, huwag pinipigilan ni Nanay Gina. Ba't pinipigilan mo? Pati naman Huwag ganun. sinasabi. Hindi. Kasi, para malaman natin. Ano yan? Sige dyan. Para alam namin ano gagawin. hindi po namin kasi alam nung nangyari dun sa kanilang dalawa ni Nanay Marita. Kasi silang dalawa po yung nandun eh. Wala po kami dun eh. Ginising lang po kami ni Ang alam namin, Kuya Jonathan. Oo. Ngayon, si Mama nagalit dahil nagising ako. Ewan kung bakit. Kaya sa palagay mo, tama ba yung magagalit si mama mo? Malapit na rin Na nagising ka, nagagalit siya. Ha, anak? Tama kaya yon na magalit siya dahil siya nagising ka? Hindi ko pa ma-explain. Kasi Hindi ko ma-explain. parang nanay ko nakatanip po ako nun. Oo. Bagong gising. Na bigla na lang ako tumayo. Tapos, sino yun ma? Oh. Bigla akong lumabas. Sumunod naman po si Mama. Tapos, papasok ako dun sa sa loob nila Kuya Jonathan. Naharangan niya po ako. Pag anong gano'n siya. Hindi na nag-aarang. Mama. Oh, gano'n? Ah, ganun. Yun siguro ang Baka ikinagalit. yun. Yan po yung kinagalit ni Ay nga Mama. sa bato. Mamaya babato ka. Iiwas lang naman kita dun sa bato eh. Anong ba to yun, John? Oo, bato oh. Ganito kalaki oh. Oo. Pinag-agwed ako, nakamotor siya, nasa lubong ko siya. Tama ba yung ginagawa niya? Natuloy ng kayo ng Ba- dasal eh. Oo, gaganon ako. Bumalik ka na doon. Para ka namang lagi rin lang nasa bahay. Sa dulo pa naman yung bahay namin. Yung bahay na yung Baka naman hindi sinasadya nung nakamotor na baka nag-alala lang yun na baka mabundol ka kasi Kasi kapag nakikialam yung isang tao, lalo lang lumalala. Ano ba gusto niyo sa akin? Makulong ako sa mental? Ako na nga ang inaano ng dayuhan dito. Huwag niyo kong anuhin Kasi ang buhay ko, para sa Pilipinas yan, may mensahe ang Diyos sa akin. Pakilusin niyo ko. ano ang mensahe ng Diyos sa iyo? Ang mensahe ng Diyos sa Gina. akin, ito mo, imbis na maano ko lang maayos. Sige po, nakahanda po kami makinig. Ano po ba ang mensahe? Ano nangyari noon? Nangangalakal lang kami, hindi Opo, pa yata opo. Pilay noon. Opo, tapos Ngayon, yung isang babae na parang nandun din sa kalye, nasa lubong ko, taga Parañaque. opo. Para siyang yung isip bata, Oo. ukal siya. Ngayon, kinaibigan ko siya. Kaya nga, parang tama. May tama sa pag-iisip. Ha? Hindi naman, nakakausap naman din siyang, nagkaroon na siya. Parang kagaya mo. Hindi. Tapos binaano niya yung Jehovah. Binabanggit Ay, niya huwag yung man banggitin yung mga relihiyon, Nay. Kasi naka-video tayo eh. Yun, basta sinabi niya, Jehovah, ngayon natulog kami, magkasama banda sa bandang F. Santos Street. Kasi kapag ako ang inano nyo na minental nyo, May kaya mental. nga, Sino naman magsabi sa'yo na, wala naman nagsabi sa'yo ah. matino ang isip ko eh. Alam ng Diyos malinis ang puso ko, kaya nga ang Espiritu ng Diyos. Wala naman nagsabi sa'yo na ime-mental ka o ano Kaya ah. nga, itong mensahe ng Diyos, mamaya hindi ko masabi. Ay, sabihin mo na, Nay, ano ba ang mensahe ng Diyos? Natulog nga kami sa F. Santos. Opo, natulog kayo, Kasama tapos? ko yung babae na yun. Ito, Opo. balik pa ito. Wala pa siyang 10 taon. Hindi pa siya. Nung mga madaling araw, may nagsalita na, baka yung Espiritu ng Diyos kasama ng babae na yun, na ibalik daw ang Espiritu ng pagpapakumbaba sa bansa na ito. Kaya nga nalaman ko na ang Espiritu ng Pilipinas nag-iiba o napapalitan daw. Gawa ng mga dayuhan niya. Alam ko naman may dayuhan dito. Gawa nung yung amo ng tatay ko. Sino ba mukhang dayuhan dito? Ito lang. Nakikipagsabuatan niya Dayuhan sa, to eh. ano. Galing Nigeria. Ito, Badjaw. Ito, galing ng... Badyaw! Hindi naman dayuhan yung badyaw. Kaya nga, ang ibig sabihin Ano ba ng yun? Espiritu ng Tawi-tawi yung badyaw Hoy, eh. ang Espiritu ng pagpapakumbaba, kaya naawan din sa ating bansa na to. Ang mga tao kami dito karating bababait. Pagpakumbaba, kayo nawawala daw yun. Nay! Teka muna, nabanggit mo kaninang minimental ka. Sinong nagsabi sa'yo yung Kaya nga minimental ka? sabihin nyo, ako ang Ang alin? Ang ko talaga mabait ako, wag nyo kung ng pag-isipan ng Kaya lang inaano ko kasi, Hindi. siyempre kasi ang buhay ko kasi, ang sarili kong Hindi. buhay, Nay, iniisip ko rin. Nay Gina, pakinggan niyo po muna ako, no? May problema nga akong malalim, tas ganito. Oh, Nay, pakinggan niyo muna ako, no? Nay, Oo na, pinapakinggan kita. ganito.
unang-una, walang naman nagsabi sa inyo na ikaw ay mental o mini-mental o dadalhin sa mental. May nagsabi ba sa inyong ganon? Ha? Ikaw dyan, may narinig ka ba, nak? Wala po. Oh, wala naman nagsasabi. Ikaw lang ang nagsasabi ng ganon eh. Bakit? Alam ko na yan sila sa perang ano niyan kasi inaano ko na eh. Alin? Si Jonathan kasi nga nung akong lagi niya sinasabihan na aalis siya. Siguro nababaitan din siya sa akin. Ngayon, di ba, pumunta kayo sa malayo nito, sumama nga ito. Nag-mission po kami. Ito, sinama niyo pa. Sinama Gusto niya? namin. Akong kinakausap ni Jonathan na aalis na naman daw siya. Pangalawa na yun. Aalis. Pangalawang beses na yon. Ngayon, bandang huli, ano siya, umiyak konti yung nanay niya. Siguro nagagalit siguro si Jonathan pag umiyak yung nanay niya. Ngayon, kinahapunan, nalingid siya sa utang sa asawa ni Boy Papaya. Nalingid siya ng Utang nung- may 300 yon. Utang ng asawa ni Bay Papaya? May utang yung asawa ni Sitla Boy Papaya sa kanya, mga 300. Ngayon, siningil niya bigla. Sinong... Tawagin nyo nga asawa ni Bay Papaya. yan, yung may Shopee dumating. Baka Shopee yun. Oo, yung kay Mingay yun, kay Mingay. Tapos, Ngayon, siningil niya, binayaran nga siya ngayon. Ang nanay niya, binili niya ng damit. Kaya nga siguro sabi ko, pag umiiyak ang nanay niya, siguro masama rin doon si Jonathan. Kaya nga may kaugnayan sa pera, yun ang pinapaliwanag ko. Sabihin mo, maraming pera. Yan ano na ang problema. Padapat na baga. o yun na yan, Gina. Sana maging klaro yun. Walang nagsasabi sa'yo na ikay imi-mental o ikaw ay... basta yung mga ganun termino, walang nagsasabi po sa inyo ng ganun. Bakit mo naiisip yun? Huwag niyo na kasi akong anuhin kasi ako nga, marami akong irereklamo mula pa lang noon yung sana pagkawala ng anak ko. Ito. Pakinggan niyo po ako. Ano kaya kung magpa-check up tayo, Nay? Kung okay lang sa'yo. Ayoko nga kasi. Bakit? Hindi ko pa nga nare-reklamo yan, pati amo ng tatay ko kasi malaking kasalanan nila sa akin. Di swerte naman. Hindi, wala namang kinalaman yun sa pagpapacheck up. Wala akong problema. Ang problema ko yung panahon yung hindi ako makakilos, gawa na nga nitong... Patutunayan ko, nagsasabagsabatan sila. Yung Kastila at Amerikano, kami ang nasagasaan yan. Ako, Kastila. Kami ang nasagasaan yan kasi may mga unang Pilipinong na sila nasagasaan sila eh. Sa totoo lang, traidor tong gobyerno na to. Patutunayan ko yan. Anuhin mo lang ako. Gina, yung pagpapacheck up po ay patungkol yun sa inyong kalusugan. Oo, kalusugan. Oo, kasi siyempre mas maganda yung namomonitor natin yung kalusugan. Namomonitor, pero kailangan din naman ilang ano ko ngayon eh. Trabaho, financial, para mag-aral ang anak ko. Sa pag-aaral ng anak mo, wala ka ng problema dyan kasi andyan si Papa Dins. Ayan ang ayoko dito eh. Ako pang Ang alin po? Ang gaganto, marami nang may kasalanan sa akin. Tapos ngayon pa ako pang malalabas na ganyan. Ayoko nung ganyan. Lumalabas na? Sila Jonathan may dyan eh. Hindi po, hindi. Huwag niyo na pong isipin niyo sila, Jonathan. Ang pag-uusap po natin ngayon ay patungkol po sa iyo. At saka yung sa kapakanan ni Jan, yung kagaya ng binanggit nyo na tungkol sa pag-aaral, problema mo kamo, hindi mo na nga problema yun kasi andyan na nga si Papa Dins. Hindi na kailangan yan ako. Meron ako mga kaibigan na tutulong sa akin. Spiritual kasi ako eh. Meron yung inaano ang Diyos sa akin, tutulong sa akin. Sila Ansing, yung sinabi ko na sa'yo. Ayan ang tutulong sa akin. Kasi ang mga nila, ang nanay niya, sinagasaan dito sa 175. Sinadyang sagasaan. Ngayon, iyan, mabait sa akin yung nanay niya. Kaya nga ako, pinaghirap kami, kasama kong naghihirap yan si Ansing. Kaya kami nagutong-gutong noon. Ngayon, yung pagkasagasa sa anak niya, nanay niya. Papa Dins, na ano mo na sana ipa-medical si Nanay Gina. Opo, nung pagtapos ni Josa. Oo. Kumbaga, schedule ko na po siya. Para ma-assist kung ano yung kailangan mong vitamins. Opo. Ano yung, di ba? Oo nga, ayun, Oo. pwede yun. Pwede po yun, Nay. Yun, Okay po sa inyo. papa-medical. Lalakas naman ako yata yun. Ang iniisip mo kasi mental eh. Wala namang nagsabi sa'yo tungkol doon. Ikaw lang ang nag-iisip. Hindi naman lumabas sa bibig namin yun eh. Oo.
alam ko na. Oo. Kasi ako, alam ko naman ang ano ko eh, mahal ako ng Diyos eh. Tsaka ako, ang iniisip ko, wala akong ano kasi hindi ako makasarili. Ang iniisip ko yung mga ano pa, kabataan lalo dito. Katulad yan, ang spirit daw ng ano. Naniniwala akong sa Diyos yun eh, kasi yung espiritu na yun, hindi ko lang isang beses naririnig yan. Lagi ko siyang naririnig, para siyang siguro guardian angel siya. Ano yun, Nay? May bumubulong sa inyo? Parang gano'n. Hindi naman bumubulong. Ano mga Di sabi mo kasi naririnig, ano, may ano sinasabi nagsasalita sa inyo? talaga sa'yo. Sa salita, mensahe yun eh. Oo, ano Oo nga sinasabi? po, ano pong ano. Yun nga, yung espiritu ng pagpapakumbaba, nawawala. Hindi mo Paano po sinabi sa inyo, yung narinig nyo po? Sige po, kunwari, ano, ayan si Papa Dins. parang ang ano yun eh, pautos. Opo, Sabi, Utusan po kayo? inuutusan ka. sabi, Anong sinasabi po? ibalik nyo ang ano, espiritu ng pagpapakumbaba sa Pilipinas. Yun ang sinasabi sa Oo. inyo. Ang Yun ibig ang- pala sabihin nun, may mga nawawalang ano dito na importante kumbaga na espiritu. Yun. Tuwing kailan nyo po naririnig yun, Nay? Madaling araw. Madaling araw, tapos hindi kayo makatulog. Hindi naman, parang pagkagising ko. Pagkagising mo, may bumubulong na sa'yo. Okay. Kaya ngayon, ang parang mensahe niya sa akin, ano daw, yung... Ano ang panahon boses niya? panahon. Babae, lalaki na Boses, lalaki. Lalaki? Boses lalaki. Lalaki? Lalaki? Ah, lalaki. Ano mo naman yung boses lalaki sa babae? Hindi. Pero, Pero hindi karaniwan ang boses niya, para siyang... tapos, Nay, Hindi ba, naman duwende. bumubulong siya sa'yo, di ba? Bumubulong. Sasalita Ano yun? talaga, hindi Sinusulat mo? Sinusulat mo? Hindi, maikli lang naman. Maikli lang. Pero yung mga sinusulat mo, ano yun? Galing din sa kanya? Pinapasulat niya sa'yo? Kasi napansin ko, ang dami mo sinusulat. Oh, sa notebook. Hindi, yung sinusulat ko sa notebook, parang diary ko yun. Ah, doon ka nagkukwento. Kaya nga ang inaano ko, May sinulat siya makaano ko ng libro para sa buhay ko eh. Para yung spiritual ano dito, spiritual na... Kasi siguro, inaano niya, pabayang mga Pilipino sa spiritual ng ano. Parang ganun. Parang ano, hindi gets ko na. Yes, yung sa kanya. Ganun. Ganun eh. Kasi ako naman nag-aral eh. Kaya naano ko rin, kumbaga ini-interpret ko. Na parang ganun nga, mga Pilipino. Tuwing ano yun, Nay, halimbawa. Tuwing madaling araw lang po. Tuwing madaling araw. Oo, kalimitan. Kalimitan talaga madaling araw. Pagka wala kayong kausap, dun siya nagbubulong. Pag gabi naman, bago kami matulog, nagdadasal kami. Pagdasal ko na. Ano yun, bumubulong siya kapag wala kang kausap. O, halimbawa, pag ganito, nag-uusap tayo. Ano yan eh, yung tas bandang huli naman tungkol sa ano daw, panahon yata. Sa panahon. Yun nga, bumubulong siya kapag wala kang nakakausap. Diba, pag kausap mo kami, wala siya, hindi mo naririnig. Pero halimbawa, Pagkagising ko lang, kalimitan nga, laging ganun. Di ka ba nagtataka na na yun, parang may naririnig ka na boses? Hindi naman ako, Wala ka namang hindi naman kausap. siya nakatakot eh. Hindi nakakatakot. Kaya ang iniisip ko lang. Naikwento mo yan kay Jan. Nasabi mo yan kay Jan. Alam mo yan, Jan? Naikwento sa iyo yan o hindi? Baka hindi. Alam ko lang po yung nasa isip niya, isinusulat niya po. Ha? Nasa isip niya, sinusulat niya. Sinusulat Hindi ko niya yan. sinabi sa iyo yun. Espiritu ng ano, nakalimutan mo. Kaya sinasabi ko yun sa iba kong kaibigan eh. na may Dadasal nakakausap din. ka. Dadasal, siyempre, yung kaedad ko po. Jan, halika dyan. Mamaya, hindi naman. Kausapin niyo muna si Nanay Gina. Halika. Ayan na mga ka-business namin minamahal. At, Paps, halika. Si Nanay Gina, ikaw, napapansin mo ba na may problema sa kanyang kalusugan sa pag-iisip, mental health? Wala po. Hindi, I mean, kung meron siyang problema sa mga naiisip niya. ano ba sa palagay mo, normal lang ba si Nanay Gina? O kailangan natin na ipagmalasakit para ipagamot, ganyan, di ba? Kasi lagi niya po sa akin binabanggit, gusto niya magpa-check up. Eh wala naman daw siya pong pera. Pa-check up saan? Yung
Gusto niya pong magpa-check up pero wala po siyang pera na Ano ipapacheck up daw niya? yung kalusugan din daw po niya na malaman niya yung kung ano sakit niya. Kasi napating ko business kasi di ba kumausap ako ng psychiatrist. Oo. Pagka may mga ganun na nga ng mga may binubulong, may bumubulong sa isang tao, kalimitan daw dyan, pinapasok sa institution. Yun ang ano. Hindi, at saka ano siya tawag na nag-i-insist siya kapag yung tungkol dyan sa pagpapacheck up, ang iniisip niya kaagad is patungkol sa mental. Pero kanina, di ba na-observe mo, hindi naman yun ang pinag-uusapan natin. Ang sa atin sana ay mapacheck up siya. Pero sa kanya nanggaling na parang sinasabi niya, bakit ganyan na gagawin niyo sa akin, hindi naman ako mental o hindi, wala naman akong problema sa pag-iisip, parang gano'n, ano? Diyan, napansin mo ba yun? Anak? Mapapansin ko rin pero bira. Kasi lagi ko siyang nakikita na nag-iisip tapos sinusulat niya pa yung iniisip niya. Ano yun eh? Eh di ba naalala mo nag-schooling kayo rito at marunong ka na bumasa, di ba? Ako. O yun, binabasa mo yung sinusulat niya, anong mga nakasulat doon? Actually, ang hirap po basahin eh. Kasi dikit-dikit. Hindi kasi marunong siya magbasa pa ng dikit-dikit. Tsaka English. Hindi pa siya marunong maka-business eh. Ngayon nakakabasa ka mga basic lang. So, anong mo rito, Paps? Anong maganda kaya? Maganda po siguro natin, face to face natin sa psychiatrist. Pero hindi natin ipapaalam na yung doktor o yung haharap sa kanya ay about sa pag-iisip. Sa pag-iisip, ano? Kasi mag-wild. Siguro psychologist muna para malaman yung behavior niya. Tsaka iakit na psychiatrist yan para mag-business. Kung sakali ba dyan, ikaw papayag ka. Halimbawa ay dumating yung isang pagkakataon na si Nanay Gina ay dadalhin sa isang paggamutan at mananatili siya ron ng mga ilang panahon. Tapos ikaw dito ka lang sa amin. Hindi ko pa alam kung papayag po siya. Hindi, ikaw. Kasi pagka halimbawang talagang kinakailangan gawin yon para sa ikabubuti niya, para gumaling siya, ay gagawin namin yung dapat gawin. Papayag ka ba? Papayag po, pero si mama po parang ayaw. Hindi talaga yan. Hindi mo talaga siya maasahan na papayag yan. Tsaka kung sakali gagawin namin yun para rin sa'yo. Para kay nanay, gagawin siya. Sa'yo naman, para sa future mo. Kasi kung napansin kasi namin mga ka-business, pag nandiyan si Nanay Gina, kung saan mapunta si Jan, susunod talaga siya. Eh, paano Parang school? Kaya nga ito kasi hindi nakapag-aral dahil sa kay Nanay Gina. Dahil para siya laging nakatali sa palda. Tsaka ayaw na rin pa kay patuloy kasi nung nagpatuloy daw po yung kuya ko, gumala daw po, umalis. Nagpakalayo. Kaya ayaw ko niya ipatuloy. Opo. Ang biro. Ganun pala yun. Ay, tiga mga business, balikan ko kayo saglit lang po. May movers. No? So, ayun, papayag ka ba na kung sakali na si nanay, si nanay mo ay ilalagak natin o dadalhin natin sa isang institusyon na mayroon talagang tuwirang pag-aasikaso sa ganyang kalagayan ni Nanay Gina para umayos yung kanyang pag-iisip. Normal ba? Kasi obvious naman na wala sa ayos, ano? So yun, kung papayag ka, gagawin natin yan na... Napapansin niyo po? Ang dami niyo pong guhit dito, no? Bakit? Diba? Papa Dins. Ang dami niyo pong guhit dito. Kasi Papa Dins may guhit din eh. Mas marami pa po yung guhit niya dyan. Ang bira, parang nadali ako Hindi, ano yun tawag na ito sa edad yun, kita mo ako may guhit na rin. Pag tumatanda kasi ang tao, nagkakaroon ng kulubot dito. Ganon talaga yun. Ganon talaga yun. Ang feeling ko po sa kakaisip niya po yun. Kaisip hindi. Ano yan, normal yan na nagkakaroon ng kulubot dito. Guhit-guhit. So, para ikaw, makapag-aral ka, maasikaso ka na namin. Kasi hanggat nandyan yung si Nanay Gina na ganyan ang kanyang kalagayan, sitwasyon,
hindi ka namin maasikaso kasi nagagalit nga siya eh. So, wala tayong ibang choice, di po ba mga ka-business, na si Nanay Gina ipagamot natin. Ilagak natin sa sa ospital. Nandun, may doktor, may nurse, may mag-asikaso sa kanya ron. Sa pagkain, hindi siya mapapabayaan sa mga vitamin, sa gamot, no? Kaya kumpleto lahat doon. At kami nang bahala sa mga, kung meron mang kaukulang mga babayaran o gastusin. Kami na bahala. Ang sa amin ay pagmamalsakit kasi habang tumatagal at habang buhay si mama mo at ganyan ang kalagayan, ganyan yung kanyang kalagayan, mananatili ka rin ganyan. Yung panahon lumilipas na lumilipas, hindi ka nakakapag-aral, hindi ka napapatuli. Yung mga bagay na dapat sana ay sa ganyang edad mo, ang dami mo nang natutunan. At saka yung bang naranasan. Yes, oo. Kasi kahit pagbabasketball ayaw niya eh. Opo. Diba? Pagka sasama kita, ayaw rin niya rin. Basta ako po papayag po. Sa kalusugan din naman po niya yun eh. Kumbaga ano naman yun eh, win-win situation. Si mama mo ba magpapagamot, ikaw naman magiging maayos, ibibuild mo yung sarili mo. Opo. Diba? Parehas kayo. Diba? Para makapag-aral kahit paano. Oo na. Yun ang pinaka-the best dun. So, sige, Papa Dins na ang bahala dyan. Kakausap ng mga tao tungkol dyan. At kung sakali na dumating na yung pagkakataon na yun, ipapaalam naman namin siya advance para naka-ready ka rin. Kasi kukunin siya, kukunin niya na parang kahit sa gusto niya kukunin siya para dalhin doon sa ospital. At hindi niya alam. Baka naman sabihin mo ito. Baka sabihin mo naman, di umalis na naman kayo dyan. Lalayas na naman. Oo. Huwag mong babanggitin ha. Kunyari pa check up lang. Check up lang sa kalusugan lang ng yung medical ba? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ang sabihin, pag nagtanong siya, sabihin mo tungkol lang sa kalusugan niya pagpapacheck up. Opo. Total, lagi naman niya binabanggit yun eh. Gusto niya kayo yung magkusa na pa-check up niya po kayo. Ayun na, ito na yun. Papacheck up daw po siya. Sige ha, naka. Ayun, at salamat at mga ka-business dyan na intindihan niya yung ating gustong mangyari at yung ating sinasabi sa kanya na intindihan ng bata. Kasi sa totoo lang kami, tuwing nakikita ka namin, kinukurot yung aming damdamin na siyempre nakakalungkot lang din isipin na ang isang katulad mo na napakabait na bata, mabait na anak, pero parang hindi, nakakulong. Yes, nakakulong siya sa mundo ng kanyang ina, no? Opo, tsaka nung tuwing po ako doon, sa court lang po ako doon, and then lalabas siya. Sabihin niya, lalabas siya, nakakailang balik na siya. Tatawagin niya na ako. Sabi niya, tama na yan. Hindi ka pa pinagpapawisan, tama na yan. Oo. So yun parang kagaya niya pa, tinatawag na siya. Tinatawag. Parang lagi siyang tamang hinala. Kasi nga, nagkaroon din siya ng depression. Kaya ka-business. Gagamutin niyo nak, magagamot yan, ha? Magtiwala ka sa amin. Papa Dins, dyan, no? Magagamot yan. Magkikita kayo isang araw ni mama mo ulit na maayos na siya, hindi na siya ganyan, no? Yan, ay pag-pray natin mga ka-business naming minamahal sa kapakanan ni Jan. Andito na naman siya, bumalik na. Kumapers. Yung mga aso namin ay okay na po. Pakunado po lahat yan. Okay na, ha? Huwag ka lang maingay. Huwag mo babanggitin sa kanya yung napag-usapan natin, ha? Basta ang sa atin, ang pag nagtanong siya, ano bang tagal-tagal nyo nagkwentuhan doon? Tama yung ipapacheck up ka daw sa yung para malaman kung ano yung sakit mo. Yung Vitamins, sabi mo. Oo. Bigyan ka ng vitamins para lumakas. Yun lang, ha? Opo. Okay, sige. Thank you. Okay, balik ka na ron at naghahanap na yun. Sino yung Nanay Marita? Ano dito? Ate Mingay, bakit? Ha? Nanay po. Oh, bakit? Gusto daw po niya doon. Gusto mo doon ay? Pero ayaw Huwag kayo mag-aaway. Ayaw niya po. Huwag kaaway.
babalikan namin doon. Basta huwag kayong mag-away na Gina. Si Nanay Gina siguro, palipatin nyo. Kung gusto ni Nanay Marita doon, si Nanay Gina ang dito. Oo, sa ano, palipatin nyo, no? Jo, huwag mong pinapatulan yung si Nanay Gina, Jo. Ano yun, ako na nagsasabi sa'yo. Hindi, alam ko yun kaya. Tinatalikuran ko na lang yun eh. Oh, salamat sa'yo, pangunawa, ha? Alam ko yan. Ang invento lang yun. Wala ko doon ha? Oh, wag na galit ha, Nay, ha? Oh. Pinalitan yung damit ito? Ayaw po, mamaya na lang po. Meron pa siya ano. Diaper na meron pa ba? Meron po. Oh, sige. Maliligo ba si Nanay Ayaw ngayon? din po. Ayaw niya maligo yan. Kasi galit pa daw siya. Mamaya Pag na lang. hindi na siya galit. Sige, wag na magalit, Nay, ha? Nay, wag na ikaw magalit, ha? Okay, oh. Hindi na raw galit. Sige, maligo na. Jo, ha? Ikaw na bahala. Huwag niyong ano yun si... Ay, di na kayo ng... Diba, ha? So yun na mga kabisnes, hanggang dito na lang po muna siguro. At least alam nyo kung ano mga nangyayari dito sa bahay. Alam nyo kung ano yung sitwasyon, no? Ni Nanay Marita at saka si Nanay Gina. Ngayon lang naman ito nangyari, mga kabisnes. Ngayon lang naman, ano? Ang ang medyo alarming yung doon sa tinitirhan ninyo dahil kayo na lang ang nandun, di ba? Ano kaya kung paglayuin sila ng tirahan? Mabuti pa raw. Buti pa rin paglayuin ng tirahan. Maghahanap tayo ng panibago. Hindi, di ba may sinabi na ako sa iyo? O, konting tiis na lang. Lilipat kasi namin si Nanay Marita ng tirahan, mga kabisnes, dahil nga ayaw pumayag na may-ari na tanggalin yung ano ron harang. Dahil pangharang daw po kasi yung pagkatag-ulan, malakas ang ulan sa baha. So syempre, naiintindihan naman natin yun. So tayo ang mag-a-adjust, maghanap tayo nung antimano, yung wheelchair, makakalabas ng maayos na kahit si Jonathan lang mag-isa. Sa ngayon kasi araw-araw, pupunta rito si Nanay Marita, sinusundo ng kagwang para may katuwang si Jonathan buhatin. Doon sa may, di ba, yung harang. Sige na, ha? God bless po sa ating lahat, mga ka-business, at sana ay magtagumpay tayo rito sa ating mga misyon. Hindi lang dito kay Nanay Marita, kay Jonathan, kundi maging doon kay Nay Gina, no? Medyo malaking trabaho yun, papadin siya, no? Pero sige lang. Bira lang tayo mga kabisnes. Bira lang, bira lang. May awa ang Diyos at magiging maayos din ang lahat.